Hi everyone! Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa pagsasalita ng dating Miss Universe na si Natalie Glivova sa nangyari dito sa Miss Universe 2025. Yan ang pag-usapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman na solid na makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, alam ko marami pa rin hindi nakaka-move on sa nangyari noong Miss Universe 2025. Dahil sa resulta na hindi maganda. Oo. Hindi talaga siya acceptable, no? Oho, kahit naman sino talaga ganun yung sinasabi. Kahit ako, isa ako sa mga nakasaksi. Oho, isa ako sa mga nakasaksi dito sa Miss Universe. Ang sabi ko nga, parang talaga ba? Yun, ganun lang yung reaction ko. Pero sa totoo lang, hindi na din ako nagulat sa nangyari kasi pwede naman nilang gawin talaga yan eh. Oho, hindi ko na, kumbaga parang inaasahan ko na ang organization ngayon ng Miss Universe ay ganon ang style nila. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung babalik tayo sa mga pangyayari katulad na lang nung kay Michelle D na parang hindi siya nakarating sa top 5 tapos sunod-sunod ang pagkakapasok ng Thailand, matatanggap ko pa yun eh. Sa totoo lang kasi parang nakikita naman natin na nagtatrabaho naman talaga ang Thailand kaya sila nakakarating sa top 5. But doon naman sa part na parang sabi ko nga kung ngayon taon na to ay hindi na tayo makakarating sa top 5 ng Miss Universe ay hindi na ako maniniwala talaga sa organization na to. Pero binigyan na naman nila ako ng dahilan kung para ma-question ko yung organization. Kumbaga parang na-prove na nila sa akin na parang hindi sila ganun. Pero binigyan pa rin nila ako ng dahilan. So, nung isang araw nagsalita si Natalie regarding sa pagiging hurado niya sa Miss Universe at ayun nga, sinabi niya na hindi nga siya makapaniwala na si Fatima ang nanalong Miss Universe. At agree ako doon sa sinasabi niya na kahit nga siguro sa top 30, pahirapan pang makapasok yun. Pero since na 30 naman yung pipiliin, so i-consider na natin dahil honor ay from Mexico. So yes, top 30 pwede silang lumusot. Pero nagulat pa tayo kasi nakarating pa sila sa next round. Parang doon pa lang, talaga ba? O, di ba? Pero ini-ignore ko na lang siya kasi sabi ko nga, ang organization, yung may-ari mismo, ay alam natin na parang ganito nga yung kalakalan nila, di ba? So, hindi na ako nagulat dyan. Yung nakarating siya sa top 5, parang sabi ko, wow. Ganon. Ganon talaga yung reaction ko kay Fatima. Wow. Top 5 talaga. Ang pangit kaya na suot niya. Bagay sa Chinese New Year. Ganon. Na parang ang dami-dami yung magagandang gown. Pero siya pa rin talaga ang pinili na makarating sa top 5. So obviously, na niluluto nila yung competition. Di ba? Kaya yung nanalo siya parang, ganon talaga ang reaction ko. So, yan. Kaya si Natalie, naiintindihan ko na gulat siya. Kasi siya ang panalo niya si Thailand. Pero kung iisipin mo rin naman na parang talaga ba? Charot. But, nandoon ako na naiintindihan ko si Natalie kung ano yung kanyang nasa sa loob. Kasi ganon din naman tayo, di ba? Kaya lang kasi, ang problema lang dito, kahit magsalita sila na magsalita, kung wala naman silang magagawa para mabago to, wala din mangyayari, di ba? So, ngayong taon na to, sabi ko, sige, ganyan na yun nangyari. Hindi siya acceptable, pero nandoon unti-unti na pinaprocess ko yung sarili ko. Kasi ang Miss Universe kasi, mahal ko to eh. Mahal ko yung Miss Universe. Isa sa mga kinalakihan ko na. At ayokong bigyan yung sarili ko ng dahilan na ayawan ko ang Miss Universe ng dahil lang sa organization. So, tinry ko na, sige, i-accept
oho, na sige ganito yung nangyayari ngayon. But nandoon ako sa proseso na sana bigyan nila ako ng linaw kung bakit si bakit si Fatima ang nanalo. Kumbaga parang sana mayroon akong kumbinsido sa sarili ko na okay si Fatima ang Miss Universe kasi ano siya, nandoon ako sa proseso na yon. So kung ano ba yung ginagawa niya, so tinitingnan ko at iniisip ko, ano ba ang purpose, bakit si Fatima ang kailangan ipanalo ng Miss Universe, di ba? So, dahil ba sa publicity ni Fatima, inaanak ba to ni Raul? Di ba? So, parang ano ba? Oho. So, hindi ko alam. So, siguro connection doon sa business, connection doon sa lahat ng bagay. Pero kasi meron din akong hindi naiintindihan sa proseso nila. Kaya, hinahayaan ko na lang. But nandoon ako sa looking forward ako for the Miss Universe this year na gagawin daw sa Puerto Rico, na sana magkaroon sila ng transparent para sa atin. Alam ko medyo mahirap to pero sana ipakita nila yung score, ipakita nila yung lahat sa proseso. Kasi ang hirap. Ang hirap convincehin yung mga sarili natin. Lahat tayo apektado, di ba? So ako naiintindihan ko kayo, naiintindihan ko yung lahat na parang wala ng credibility ang Miss Universe hanggat sila ang may-ari. Pero kasi ang dating sa akin, kung patuloy nilang gagawin yung ganyang sistema na kung sino yung gusto nila, yun yung ipapanalo nila. Parang ang feeling ko, unti-unti babaksa ang Miss Universe. Pupusta ako sa inyo, possible lang manalo ngayong taon na to ay Thailand, di ba? Kasi nga, parang ganun yung focus Parang, sige, una ang Mexico, pangalawa ang Thailand. So, sa susunod na si Philippines, sa kasi parang ganun yung nakikita ko sa proseso nila. So, yun. So, nag-hope ako na sana makapagpadala tayo ng strong candidates talaga ngayong taon na to. And then, let's see kung anong mangyayari. Pag ganun pa rin ang nangyari, Diyos ko Lord, nakakalungkot. Kasi yung sinusubaybayan natin na sobrang tagal na, unti-unti na siya talagang mamamatay. Unti-unti na siya mawawala. Unti-unti na siya na parang babaksak. So yon. Sa ginawa ng Miss Universe organization ngayon na hindi naniniwala ang tao sa resulta, isa na yan sa mga pagbaksak nila. Ako, sa totoo lang, nag-agree naman ako na, baka nagkaroon ng dayaan dito, mekos-mekos yan. Nag-agree ako doon, sa totoo lang. Pero nga, sabi ko nga, bibigyan ko pa ng 1 taon ng sarili ko na maproseso. So, nakakalungkot lang yung mga naging hurado kasi nandyan sila para lang sa masabi lang ng may judges, di ba? So, at least sa Miss Grand, alam natin na walang hurado. Eto, mahirap dito. May hurado, pero hindi pa rin nasunod yung hurado. Ayun yung mahirap Ayun yung masakit. Yung kumbaga parang, anong silbi ng mga hurado kung hindi naman pala yung resulta nila, yung ibibigay na, resulta sa entablado. Yung may resulta na pala ang organization. So, paano nangyari yon, di ba? Ang sabi nila, may mga, secret judges daw. Secret judges? May gano'n. So, yun. Nakakaloka yun sa secret judges. But ako naniniwala ako kay Natalie at naiintindihan ko si Natalie kasi ayun yung naramdaman Hindi lang naman niya naramdaman ng lahat. Kaya nga, after the Miss Universe, nag-boo yung mga tao doon Talaga, ang lakas talaga ng boo. Pero, in-ignore na lang din ng mga taga-Mexico kasi yung mga taga-Mexico, syempre, country nila yon. Minsan iniisip ko, paano kung Philippines? Tapos bigla nilang binu. Syempre, tayo laban lang, di ba? So, ganun So, yon. But, looking forward this year kung ano mangyayari. Pag ganito pa rin, ayoko na. So, kalokohan na yan. Ganon. Pero kung makikita naman natin na yung resulta ay talagang winner, panalo, klaro, so bakit hindi, di ba? So, I hope na sana yun yung matutunan ng organization na to. So, dapat bang tanggalin na si Raul bilang may-ari ng Miss Universe? Paano? Paano natin siya tatanggalin? Sabihin nyo nga sa akin, paano siya tatanggalin? Siya yung may-ari, di ba? So, kailangan niyang mabenta to sa iba. Pero ang tanong,
ibebenta niya ba sa iba? So ako kung may sisisihin ako dito kung sino yung nagbenta kay Kunan. Kasi 'di ba, kung hindi niya pinagkatiwala to dito at hindi niya binenta ng 100%, wala silang magagawa sa control ng Miss Universe. So nagkaroon kasi ng ganitong sitwasyon na bentahan sa ganitong maling tao. And then ayun nga, so hanggang sa napunta na dito sa ganitong pangyayari. So, nakakalungkot kung iisipin mo, pero nandoon ako sa part na sana mabago nila yung sistemang ganito. Ayun na lang, hindi ako masyado nag-hope, pero nandoon ako na parang baka naman, At naniniwala naman ako, darating yung panahon na biglang mapapalitan tong mga to. Hindi mananatili ang masama sa mundong to. So, yan. Di ba? So, let's see. Sabing ganon ay mahihirapan daw manalo ang Pilipinas sa Miss Universe kasi daw galit daw si Raul kay Chavit. Ayun, may mga nababasa akong ganon. Ako parang feeling ko naman, yung ganong sistema, sana naman, huwag naman nilang personalin, pati yung candidates. Kasi ang organization naman nito ay iba, di ba? So, I hope na, na maayos nila lahat, di ba? At maging fair sila sa lahat ng candidates. Parang bumalik yung tiwala ng tao. Kasi, alam niyo sa totoo lang, ang mahal ng upuan ng Miss Universe, ha? Ang bawat isang upuan ay ginto. Oo, ganong kamahal. So, kung ganon sila ng ganon, sino pa ang manonood sa kanila in the future? So, sige lang. Damdamin nila ngayon at next time, tingnan natin. So, si Natalie naman, sa totoo lang nakakaawa dito kasi nilagay nila sa alanganin yung taong to Pero nandoon sa part na tignan natin, kung matatapos ba ni Natalie ang training niya. Maaga pa So may mga ilang buwan pa. At kung matapos man niya yung training niya, ayun na nga. Ito na siguro yung masasabi ninyo na parang Miss Universe na hindi masaya ang lahat. Ayoko naman sabihin na worse, pero nandoon na hindi naging masaya para sa kanya. Di ba? So, ako nga, gusto ko nga mag-Miss Universe na sa March. Para magkaalaman kung ano ba yung next. So, sa ngayon, wala tayo naririnig na balita na gagawin pa ang Miss Universe sa Puerto Rico. Walang ganon. And then, I think si Natalie ay, ayun, tingnan natin kung mag-judge pa siya next time. But, alam ko yung disappointment niya. Alam ko yung pagkadismaya niya. Kasi, ganun yung nafe-feel talaga ng lahat. Hanggang ngayon, medyo nahihirapan tayo mag-move on dito sa sitwasyon na to. Pero guys, try ninyo na mag-focus sa ibang thing. Kasi, ano na yan kumbaga parang kahit naman umiyak tayo ng umiyak dito, wala namang mangyayari. Kasi, yung may-ari nga ang problema natin ngayon. Di ba? Nasa kamay na bakal siya yung ganon, na medyo mahirap kalabanin. Kumbaga parang, ang ano na lang natin dyan, ang hope na lang natin dyan ay sana mabenta nila to sa iba. So, yon. So, ngayon, pinanalo na nila si Mexico. So, anong gagawin? Back to back? Back to back win? Ganon? So, let's see. Nung nakaraang taon pa yan, di ba, na parang pinupush nila ang Mexico manalo. Hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon, nandoon ako sa part na, I wish na sana iba naman. Sana mapansin nila ang Philippines ngayong taon na to. Kasi yung dami nating kandidata na malalakas, di ba? And then, ayun, nakakaloka. Kawawa naman si Natalie. Biktima siya ng biktima siya ng maling organization. Ayun. Nagamit sila ng bonggang-bongga dito. So, pangit na sinasabi natin sa Miss Universe. Pero kasi, mahal ko ang Miss Universe at para doon sa title na Miss Universe. So, kakalimutan ko na. Wala namang ginagawa sa akin si Fatima para magalit ako ng bongga-bongga kay Fatima, di ba? So, bahala siya dyan. Kung feeling niya siya yung dapat nanalo at siya yung remarkable na Miss Universe, hindi yun yung isipin niya. Basta ako, si Atisa manalo, ang Miss Universe ko. Charot! So, yan. Ako masaya ako for Atisa. And then, happy ako sa naging resulta ni Philippines sa laban niya dito. Kesa naman sa hindi tayo nakarating ng top 5, di ba? Basta doon na lang tayo siguro na maniwala tayo sa susunod na taon or itong taon na to, mananalo tayo dyan. Charot. So, yun. So, dapat pa ba tayo magtiwala? Nasa sa inyo yun. Kung ayaw na ninyo manood ng Miss Universe dahil feeling ninyo ay wala na tong credibility, nasa sa inyo yun. Kasi, syempre,
yung nafe-feel naman ninyo yan. Pero pag, ano na, pag yung parang nakita naman na natin ng over na, yung parang, ay, sobra na to sasamahan ko pa kayo. Charot. So, yan. Basta laban lang Pilipinas. So, tiwala lang sa itaas. Hindi papayagan ni God na manatili sa mundong to ang mga taong ganyan. Di ba? Hindi papayagan ni God na manatili sa mundong to yung mga taong alam mo na hindi mabuti ang ginagawa. O, yun. Laging yung tandaan, mananalo pa rin ang kabutihan over sa kasamaan. So, lagi natin isipin yan. So, yun. So, tiwala lang sa itaas, sabi nga ganon. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa sa ipinasabog ni Miss Natalie? So, kayo ba? Tingin ba ninyo, dapat nga ba si Thailand ang nanalong Miss Universe over Natalie? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko, sa mga hindi pa nakaka-follow. So ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So yan. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.